Bagamat sa Pebrero sa ispa ngayong taon, magtatapos at pwede nang maghain ng impeachment complaint laban po kay VP Sara Duterte. Ngayon pa lamang ay marami na po ang nagsasabi at ito ho'y mga mambabatas mula po sa administrasyon, kongresista at senador, ang nagpaparamdam na tila mahihirapang lumusot sa ngayon. Ito pong kasong impeachment laban po kay VP Sara Duterte. So ito'y hindi magiging madali katulad ho noong 19th Congress. 'Di ba? Noong isang taon na kung saan ay mabilis na nakakuha ng pirma diyan po sa mababang kapulungan ng Kongreso ng mayorya, may higit sa 200 at agad na naidiretso diyan po sa Senado. Pero sabi po ngayon ng ilang mababatas, ito mamaya paririnig natin, ay ito mga kilalang kaalyado ho mismo ni Pangulong Marcos Jr. nasa administrasyon, nagsasabi na mukhang mahihirapan ng lumusot yan, mga kababayan. So, bagamat may binabanggit ho, ito pong si Senate President Tito Soto, na ang sabi niya, pag nakarating po agad yan sa Senado, ay agad po nilang aaksyonan. Pero dito ho, katulad na lang ho itong kilala niyo naman siguro, itong si Congressman Joel Chua, diyan po sa lungsod ng Maynila. May binabanggit ho siya na mukhang mahirapan ho ngayon na makalusot dahil sa yung kanyang pananaw, pakiramdam, hindi po gano'n na kainit ang gagawing suporta dito po sa impeachment ng mga kongresista. At sa Senado ay gayon din ho, mga kababayan, si Senator Wing Gatchalian na nasa administrasyon, gano'n din po ang kanyang pananaw, mukhang mahirapan at dahil ngayon napakarami rin po ang mga senador na nasa oposisyon o mga kaalyado ng mga Duterte. So ito ho, pakinggan ho muna natin, ito pong si Congressman Joel Chua ng lungsod ng Manila, na kung saan talagang isa po ito sa mga kritiko at nanguna sa nakaraang taon na pagsusulong sa impeachment laban po kay VP Sara Duterte at di ba siya rin po yung kasama po sa nanguna yung TRICOM, Quadcom na yan at nag-imbestiga sa sinasabing confidential funds ng Vice Presidente. At lahat po sila talagang iginigit na dapat na ma-impeach ang Pangulo. Kaya nga yung kanilang committee report ay isinabmit pa ho yan sa ombudsman. At para maging basihan din, dagdag na basihan para sa impeachment ni VP Sara Duterte. Pero ngayon, nagbago na po. Nag-iba na ho ang tono at tila ihip ng hangin diyan po sa mababang kapulungan ng Kongreso. Kasi hindi mo sabihin na, buti sana kung nasa oposisyon ho itong si Congressman Chua. Pwede nating baliwalain na siyempre nasa oposisyon. Pero nasa administrasyon po siya. Ito, pakinggan ho natin. Ito hong pahayag ni Congressman Joel Chua ng lungsod ng Manila na nagsasabi na mukhang malabo ho ngayon at mahihirapan ng makalusot o makausad na mabilis ito pong impeachment complaint laban po kay VP Sara Duterte. Kung tatanungin ninyo, another battle po na i-hurdle po natin. At siyempre, kailangan let us be realistic. Lahat ng mga congressman ngayon ay nakatingin na rin sa 2028. So, with that, hindi na, tsaka pangalawa, iba na rin po yung komposisyon ng House ngayon. Kaya with that, titignan natin, it's going to be a tough challenge. Talaga? So, pati yan, kung nakikita din ninyo na kung sakasakali man na magkaroon ng impeachment laban sa Vice Presidente, it is not going to be as smooth sailing as the one filed last year. Kasi po, iba na po yung komposisyon ng House ngayon. Kami po dito mga makikita po natin, iba-iba ang pananaw. Plus, siyempre, let us all admit, politika po to. 2028 na po, national election na po yan. So marami na rin po ang nakatingin dyan. Pero sa basa mo ba, mukhang may mayorya pa rin naman ay suportado ang presidente o mayorya na ngayon ang kiling nandun na sa vice presidente? Kung titignan naman po natin ngayon, yung sa House leadership, masasabi naman po natin yung mayorya na ang kiling po ay nasa presidente pa rin. Dahil ang ating pong speaker ay kasama po dito sa Solid North at ang ating pong majority floor leader ay si Congressman Leandro
Sandro. Sandro. So, kung makikita po natin, nasa presidente pa rin. But at the end of the day, makikita rin ninyo na marami din na mga miyembro ngayon ang very vocal at bumabatikos. So, dito makikita na rin po natin na dito talaga, kumbaga, yung decolor at saka yung kumbaga sa damit yung decolor at saka yung mga Puti. maghihiwa-hiwalay na po ngayon. Ako magkakaalaman tayo this year kung anong kulay mo. Tama po. Naku po, exciting times ahead. Sa mga political observers, this year is going to be very exciting sa larangan ng politika sa Pilipinas, Congressman. Kasi yung magiging resulta po, yung magiging boto po ngayon, tingin ko magiging magiging basihan ng pagkiling kung kanino sila sa 2028. Yan po ang pahayag ni Congressman Joel Chua ng Lungsod ng Maynila na kung saan ay isa po sa talagang malaking personalidad sa hanay po ng administrasyon diyan po sa mababang kapulungan ng Kongreso. At isa po yan na sabihin natin na sa mga kritiko ng Vice Presidente at nanguna sa nakarang impeachment, di po ba? So yun ho mga kababayan at nag-imbestiga ho yan sa confidential fund. So napakarami ho at malaking papel. Pero ngayon ho, biglang sinasabi na ho ni Congressman Chua na mukhang mahihirapan na po ngayong umusad ito pong impeachment laban po kay VP Sara Duterte. At siyempre, isa rin po sa ikinokonsidera, alam naman ho natin na yung lahat po ng mga politiko, lalo na yung mga magagaling na politiko, nakatuon po yan sa 2028 elections. So, lahat ng kongresista, 3 years lang naman ang kanilang termino. So, sa 2028, ay sila po ay muling kakandidato. Alam niyo naman ho, nakaraan, di ba, yung mga pumirma sa impeachment, marami hong natalo ng mga kongresista, mga kababayan, sa kanilang mga lugar. At parang kakaunti lang ho ang lumusot at napakahigpit pa ng laban. Isa ho dyan. Ito pong si Congressman Joel Chua na gabuhok lang at muntik pang matalo dyan po sa lungsod ng Maynila. Dahil sa ganun talaga mga kababayan. So marami ho mga yung mga hindi nakalusot, yung mga pumirma dito po sa impeachment laban po kay VP Sara Duterte. So yun po ngayon ang sinasabi sa panig ho yan ng mababang kapulugan ng Kongreso kasi alam nyo, yung impeachment ay kinakailangan magsimula dyan po sa House of Representatives. At bago yan umaksyon, kasi sila ho ang magdidetermine kung yan ba ay may sapat na basihan, may laman, at talagang tama ba yung kaso. Tapos, sa kanila ipapasa yan doon po sa Senado na siyang maglilitis at maghahatol sa isang impeachable officer. So, yun po ang sistema. So, kasi noong July 25, 2025 ay, di ba, nagdesisyon po ang Supreme Court na ang impeachment complaint laban po kay Vice President Sara Duterte ay diniklara pong unconstitutional. At dahil dyan ay umiral na po yung 1-year rule at kung saan, yun ho, February 6, ngayon ay pwede na ho, na after February 6, pwede na ho mag-file. So kaya nga hindi natuloy yung paglilitis, di po ba? Nagdesisyon ng Supreme Court na unconstitutional yung nasabing impeachment. So, yun ho, pag ganyan, ngayon, nagpaparamdam na ho yung mga mismong kongresista mula po sa administrasyon, maging si Congressman Benny Abante, di po ba? Na nagpahayag na mukhang matamlay yung mga kongresista sa panibagong impeachment laban po kay VP Sara Duterte. So, yung mga ganyan ho, sinyalis na ho ito. Kaya naman, aasahan ho natin na mukhang malabo na po, hindi na uusad yan. Kasi yung mga politiko, talagang magugulang ang mga yan. Mga kababayan, talagang yung kanilang pansariling intereso, mawalang-galang na po, pero talagang karamihan po, pansariling interest na po yung kanilang iniisip. Hindi ho dahil sa gustong papanagutin ang Vice Presidente o gustong i-absuelto, hindi po. Aking pananaw ho mga kababayan, para sa kanilang pansariling interest, yung kanilang kapakanan, yung kanilang kinabukasan sa larangan po ng politika. Yun ho.
So, dumako naman ho tayo sa Senado, mga kababayan. At ito, mismong si Senator Wing Gatchalian ang binabanggit. Kasi, may mga sinasabi, di ba, sabi po ni Senator Tito Soto, na kung saan ay kapag ibinigay raw po ng House of Representatives sa Senado, ito hong impeachment, maging laban ho kay PBBM at kay BP Sara, sabi ho ay forthwith talagang kung ano raw po yung kasi dati parang na-dribble sinasabi at hindi agad nag-umpisa ang trial, di ba, sa panahon ni dating Senate President Chis Escudero. Pero sabi po ni Soto, kapag natanggap daw kaagad nila yung articles of impeachment, agaran daw agad yung pagkuproseso, ire-refer kaagad sa Committee on Rules at tatalakayin yung mga patakaran, tapos ibabalik sa plenaryo, so magtatakda na po kaagad ng schedule para sa presentasyon ng prosecution at tugon ng depensa na maaari nang humantong sa paglilitis. So mabilisan daw po. Pagkabigay ng articles of impeachment, gagalaw kaagad ang Senado. Wala na raw po silang sasayangin. Sabi po yan ni Senate President Tito Soto. Pero, ito naman, sinasabi ho ni Senator Wing Gatchalian, kasi di ba sabi, mas madali ngayon. Ang tanong, sabi niya, mali. Ang kanyang pananaw ay baliktad. So, mas mahihirapan po ngayon na makalusot ito hong impeachment complaint laban po kay BP Sara Duterte. Dahil lalo lang po sa komposisyon ngayon na ibig sabihin nasa oposisyon o kaalyado ng mga Duterte, talagang mukhang mahihirapan kasi sa mga nakaraan ay di ba kung yung po matatandaan mga kasama, yung opposition noon, dalawa lang ho di ba? Coco Pimentel at Risa Ontiveros. Talagang kadalasan laging supermajority po di ba? Halimbawa, pag sa Senado, pag nagkaroon po ng Senate President, kadalasan ay yung normal, supermajority. Pero ngayon mga kababayan, mukhang nag-iba po ang, di ba, ang komposisyon diyan po sa Senado. Sabi ni Senator Wing Gatchalian, di ba? Ito, pakinggan natin yung kanyang paliwanag. Ito si Senator Wing Gatchalian na mula po sa administrasyon. Mas madali ngayon kung sakasakali na gagalaw yung impeachment against the Vice President, ha? Well, I have a different view on that, no? Because yung 19th Congress and the 20th Congress are worlds apart, in my opinion, both in the lower house and the upper chamber. Here in the upper chamber, nakita naman natin mas marami na ang kaalyado ng the Duterte bloc or yung PDP bloc as compared to the 19th Congress. So yan alone, malaking change na dito sa Senado. Even in the lower house, iba yung 19th Congress. When they filed that impeachment case, I know marami silang, aside from the 1/3 na kailangan nila, umabot pa to mga 200 plus signatures. Yes. No? So more than 2/3 ng mga congressman ang pumirma. That political scenario might be different now kasi marami ng pagbabago no? One of which is the flood control issue. Malaking pagbabago yan. At of course, people are looking at the 2028 already. Mga politicians, alam mo yan, nag-iisip yan ng malayo. No? So, I'm sure they're thinking of 2028 and what will happen after 2028. With that mentality in mind, iba rin ang pag-iisip nila pagdating sa impeachment. Yan po ang pahayag ni Senator Wing Gatchalian.